So ngayon, tingnan natin ang pictura, no? Dito sa may Chinatown ng Davao City. Gusto ko lang ipakita sa mga detractors, haters, bashers, and of course mga loko-loko at mga bobo na mga galit na galit sa mga Duterte na gusto talaga nilang manakit. So, ang buhay kasi sa Pilipinas, magkaparehas lang halos lahat, no? Mapa Luzon, Visayas, or Mindanao, Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, o ano bang mga metro cities, metropolitan areas kayo naroroon, no? So, kahit pa sabihin natin napakayaman ng syudad ho natin, kahit pa sabihin natin na napakayaman ng ating rehiyon or probinsya, hindi pa rin talaga natin na maitatanggi na belong pa rin tayo, no, sa tinatawag na third world country. So ibig sabihin ng third world country ba, mga kurakot na government system, and maraming mga loopholes na mga batas, ang daming mga hindi kapakipakinabang, walang kwentang mga existing laws sa Pilipinas na may gawa rin yan ay mga lawmakers na wala din mga kwenta, no? Mga gago lang na gumagawa ng batas na yun para lang sa mga iilan, no, na makikinabang. Yun na nga yung yung kanilang mga self-vested interest nila mapoprotektahan, negosyo ng kailangang kamag-anakan, mga oligarkiya at kung sino-sino pa, no. So yung batas talaga sa Pilipinas, alam natin na ano yan, basura, no? Kasi mapapakinabangan nga lang ng mga mayayaman, mapapakinabangan nga lang ng mga makapangyarihan, no? Gaya nito ngayon, no, grabe na yung lantaran, masyadong obvious, masyadong halata, maliwanag pa sa sikat ng araw, gaya dito sa Davao, no? Pero hindi talaga siya magawa-gawang ano, no, maimbestigahan, no? Hindi magawa-gawang may pakulong, no? Kasi dapat yung dapat iimbestigahan at ipakulong. Siyempre, di ba, Martin Romualdez, siya talaga lahat ng mga ganap ngayon sa corruption sa Pilipinas, mga flood control scams, mga flood control projects na mga ghost lang naman pala, mga substandards, no, ng mga proyekto. Ang nangyari, kahit pa ituro si Saldico, kahit pa sino yung mga contractor dyan, lahat talaga to, it's all coming back, di ba? Mag-your turn talaga lagi kay Martin Romualdez, and of course BBM, no, yung pinaka big boss ng lahat, big boss, like hinayaan niya ba, no, na kahasain yung pondo ng bayan, no? Hinayaan niya ang kanyang first cousin na pagnakawan niya ang mamamayan. So ganun yun, no, ang problema sa Pilipinas ngayon. Kaya nasasabi ko talaga na bobo, baliw, mga retarded na itong mga nagagalit sa mga Duterte, no? So ano bang connect ng mga Duterte sa pagiging kurakot itong mga ni Martin Romualdez, no? Ano ba ang connect ng Duterte sa pagkawalang kwentang kawalang kwentahan, no, pagkainotin nitong ating presidente, no? Ano bang connect ng mga Duterte sa mga kawatan ng mga kontraktor na nakipagsabuatan sa mga head ng mga DPWH and congressmen? So syempre, ang mga Duterte lang naman talaga ang alam natin, oo, as far as we know, it's only Duterte ang meron talagang advocacy na ihinto ang korupsyon sa Pilipinas, di ba? So ngayon, bakit sila nagagalit sa mga Duterte? Kasi nga meron nga silang may sayad, may sapak, may mga problema sa pag-iisip, mga bobo, mga tarantado, ganun talaga, wala tayong magagawa, no? Yung sabihin na natin yung talaga yung totoo, pero of course karamihan sa mga yan ay mga mga self-centered, mga narcissistic. Hindi nila alam na yun pala sila yun, no? Hindi nila alam na sila pala ay gano'n, no? Kasi nga iniisip talaga lagi nila na si BBM, pinapaniwalaan nila si BBM ang pinakamahusay na presidente, pinapaniwalaan nila ang pinakamahusay na mga politicians ay yung mga nasa liberal parties, no? Mga dilawan. So nakikidalawan na rin sila. Okay lang naman yun, kasi yun nga ang pangit sa Pilipinas dahil meron tayong democracy long time ago, no? Meron tayong naging 30 plus years na demokrasya ang Pilipinas. So ibig sabihin malaya tayong piliin ang lahat ng gusto natin piliin. So ito ngayon, this is the price of liberty. This is, democracy rather. This is the price of democracy, no? The price of democracy is pagkakawatak-watak. Yan, no? Divisions.
So nakakalungkot lang kasi nga may mga naniniwala pa din, no. Although ilan lang din naman, nasa mga kayang bilangin ng daliri natin ang mga naniniwala sa mga Marcoses, kasi nga mga mga mental retarded nga kasi ilan na lang. The rest kasi diyan bayad may mga payola, payroll. So may mga naniniwala din sa Dilawan Liberal Party, yung mga Sarsuela, something mga ganyan na basta ang tali ito, mga mahilig sila sa black propaganda, mahilig sila sa mga tawag nito, black propaganda, yan, naninira, tanim issue, kontrobersya, at kung ano pa, hilig bang kontrobersya itong mga intriga, itong Liberal Party, Dilawan, Unipig, gano'n, no? So ang magaling nila mag-twist ng tawag nito, twist ng story, kasi nga nasa panig nila ang media. Hindi man panig, pero talagang walang choice pumanig kasi bayad, di ba? Oo, yun talaga yung mga oligarch, ginagamit ng mga oligarkya ang Liberal Party, Dilawan or Kakamping na ngayon kung tawagin, pero Dilawan pa rin yan, walang pinagbago, branding lang siya, kulay from yellow to pink, from Liberal Party to Kakamping. So pero kung iisipin talaga natin, walang pinagkaiba yun, no? Parehas na lang pinaglalaban. Oops, ganda ng nice one. Gusto ko yun, anyway, so aeroplano tapos dumaan sa tulay na view. So ibig ko sabihin, that's the price, no, of being democracy country. So lahat may election every 3 years, may election every 6 years, tapos pwedeng mamili ng lahat, like ewan ko ba nangyari sa Pilipinas. Kaya kami gusto man namin na maging hari, maging reyna ng Pilipinas itong Duterte. Totoo yan, ako kung kunyari sabihin natin na merong isang tao sa Pilipinas na makakuha ng isang kapangyarihan o magkakaroon ng kapangyarihan. Kumbaga merong parang genie in the bottle, gano'n, no? Merong isang genie in the bottle sa Pilipinas. At isa lang ang taong makakuha nito, at kung sino man yun, siya ang makakuha ng nag-iisang wish. So yari ako makakuha nun, i-wish ko talaga, no, hindi yung yayaman ako, hindi yung yayaman ako, bilyonaryo ako o trilyonaryo. Hindi ko rin i-wish na ako yung magiging hari ng Pilipinas forever, kasi mahirap din yun, kailangan talaga ng knowledge, wisdom. Mayroon tayong knowledge, mayroon tayong wisdom, pero hindi talaga kagaya sa wisdom ng mga Duterte na nakapag-aral ng abogasya. Meron na silang karanasan, no, na karanasan na magdala ng napakalaking syudad, no. So at hindi lang karanasan, talagang na-experience sila na pagandahin, payamanin ang lugar, no. Kung dati ay lugar na mahirap, walang kwenta, daming droga, daming kriminalidad, mga yung matubig na area. O ngayon kita mo napakamahal na lang land properties dito, no. Mga real estate property, mga real estate property sa Davao City, sobrang mahal lang. Kaya nga ganyan na lang kahirap ang Davao makahanap ng tawag nito, relocation site para i-relocate, no, ilipat sa mas ligtas na lugar ang ating mga kababayan na tira sa mga informal settlers or slums area. So ang layo na ng nilakad natin kasi nga sira yung system ng grocery store na pinuntahan natin. Pero sige, okay lang, no? Tuloy lang tayo dito sa paglalakad. Usap-usap tayo sa ganap sa Pilipinas. So ano ba yung gagawin ko? Na-wish yun na nga, gawin kong king or queen muna kaya ang Pilipinas, no? Na si Sara Duterte ang magiging reyna. Siya yung tagapamahala ng Pilipinas. Tapos kung mamatay na siya kasi sa katandaan niya, at the age of 90 plus years, so mamamatay na si Queen Sara Duterte, ang mangyari dyan ay magiging susunod. Sino ba ang kanyang tagapagmana ng trono? So pwede si Basti. Oo, kasi well trained na si Basti. Si Kong Pulong, Omar, Rigo, pwede rin si Kitty Duterte, kahit sino sa kanyang kamag-anakan kasi magaling, no? It's in the blood talaga ng mga Duterte na magaling manirabisyo. Sana tayo umabot. Yan ang bali mga bobot tanga, mga nagagalit sa mga Duterte. Kasi nga andyan na yun, mayroon na tayong mga proof and evidences. Ang dami na nating mga patunay na
mga Duterte sadyang magaling, mamahala, no? Meron talaga silang malasakit pa sa bayan as a whole, like lahat ng mga areas, hindi man lahat ng area sa pamamahala, panggobyerno nila magaling sila, no? For example nga, ako alam, pagdating kasi sa peace and security, peace and order, dyan sila nangunguna, no? Tapos malinis, ano pa ba? Malinis, kalinisan, gano'n, no? Orderliness. So that's the din yan, parang pangalawa. Number 1, peace and security. Number 2, cleanliness and orderliness. Pangatlo is, I don't know sa economy, kasi sabi nga nila talaga lagi ang hindi daw economist sa mga Duterte, pero look at Davao City. Hindi sila economist, pero yung kanilang polisiya sa safety and security, sa cleanliness and orderliness ay napakalaking tulong ho nun para mapalago, no? Masapalago, para mas mapayaman ang Davao City, para magkaroon ng maraming investors, no? Very very attractive kasi yung isang syudad na malinis at napakaligtas. Napaka-attractive dito para sa mga private sectors, no? Para sa mga investors, mapa-local or mga foreign man. So tinaman Davao City ngayon, di ba? Grabe yung kanyang boom. Pagbo-boom talaga ng Davao City. Grabe yung kanyang economic growth, no? So ulitin ko, we're top 5 richest city in the Philippines, no? In GDP. Wealthiest city in the Philippines. So that's alongside with Quezon City, Makati City, City of Manila, and Taguig. That's number 5 ang Davao City. So that's result, no, of good governance ng mga Duterte. So ngayon sabihin nyo sa amin ulit dito ngayon sa comment box, no, paano naging Sara Lustay? Hindi totoo yan, Sara Lustay, wala. Kung maglulustay lang yung mga yan, hindi aabot sa ganito kayaman ng Davao City. Pero ganun pa man, no, ang dami pa rin mga nasisiyahan, nasasatisfy sila sa video ko na nakita nila yung sa may sunog ng mga slums area, no. So hindi talaga dapat tawagin na squatter area kasi hindi ho siya kadamay. Kadamay kasi yung squatter. Sila yung squatter, yung may bahay na dyan sa lugar, tapos ay may mga may mga subdivision, parang ready to use na ng mga relocation sites. So ang gagawin ng mga kadamay, pupunta yan sila doon, basta yan na yun. Kaya nang bahala, research nila yung history ng kadamay. Pero dito sa Davao City, yung mga naninirahan sa mga slums area or informal settlers area, doon sa mga malapit nga sa dagat, yun po yung mga tao na nagtatrabaho yan na maayos, barangal ho yun, no? Mga hindi yan sila mga anay at business sa lipunan. Ibig sabihin, hindi sila nakakasira ba ng community, bagko sila ay nakatulong pa, no, na makapagpayaman, di ba? Ng isang syudad, kasi nga consumer sila, taxpayers, tapos estudyante, nagtatrabaho, di ba? So may mga tax yung mga yan, may mga contribution sila sa pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas, Davao City, ganun, Mindanao. So yung mga nakikita natin doon sa area na yun, hindi yan mga magnanakaw, ha, na mga lupain, hindi yan sila squatter. So ang tawag doon, informal settlers. So bakit sila napunta doon sa informal settlers area? Kasi nga mga naghahanap din yan ng mga opportunities sa mega city. Kasi ang lugar kasi ng Davao City dito sa Mindanao, siyang pinaka parang economic hub, no? O parang lugar kung saan matatagpuan ang pinakamaraming opportunity ng trabaho. Like hindi mo na kailangan pumunta ng Cebu, Manila para makapagtrabaho, no? Kung sabihin natin ikaw ay ang professional. So marami dito mga opportunity na may kita ng mga trabaho. So marami tayo dito mga job opportunities, marami tayo dito mga mapagtrabahuan, mga industriya, no? Meron tayo mga power plant. May power plant ba? Wala, no? So meron pala, no? Yung coal plant sa may sa may Santa Cruz, Davao del Sur. Meron tayong mga paggawaan ng mga bakal, kaldero, mga plastic, no? May mga paggawaan dito ng mga plywood, mga karton. So yun, malaking factor ho yun bakit nagpupuntahan dito yung mga taga-ibang probinsya, no? Mga taga-rehiyon, no? Hindi lang probinsya. So let's say Caraga region. So ano ba mayroon sa Caraga region? That's Agusan del Sur del Norte, Surigao Norte. Meron tayong South Sargin, that's Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Cotabato provinces, mga ganun, no? Plus Barm pa, no? Maraming mga taga-Barm or mga taga-Bangsamoro Autonomous Region Muslim in Mindanao. Wait lang, Barm ba yun? Arm yung sinabi ko, ha? Hindi, Bangsamoro Autonomy, I don't know. So basta Barm, sorry, ha? Arm kasi, batang 90s kasi ako palibasa. So although hindi excuse yun, no? Para hindi ko malaman yung Barm, kaya I say sorry na lang, no? Patawarin nyo ako mga kababayang mga Muslim na sakop nga sa Barm region.
So, yung mga taga Barm region, no? So, anong mga lugar ho ba yun? Siyempre, mga taga Hulusolo, taga Tawi-Tawi, taga Zamboanga Peninsula. Oh, so may mga taga basta halos lahat na yata. I mean, parang almost halos lahat ng halos, you know, from the word halos, so hindi lahat. So halos lahat ng mga taga Mindanao ay pumupunta ng Davao City para maghanap ng trabaho or ano, yung parang internship lang gano'n, no? Parang for the experience or stepping stone ang Davao City bago sila makapunta ng Cebu, Manila or even abroad, gano'n. So marami mga informal settlers, yun nga, kasi nga may mga bahay, paupahan doon, mas mura. Kasi magkano lang ba naman ang sahod sa Pilipinas, di ba? Kasi walang kwenta kasi yung provincial rate hayop na yan. O, totoo naman talaga, isa yan sa rason ang mga provincial rate na yan. Bakit may mga slum area, no? So may mga bahay kasi sa slum area na kaya mag-accommodate ng mga 4-5 kwarto. So yung kwarto na yon paupahan, no? Kasi mura lang dahil nga sa ano siya, slum area, so nasa mga afford lang talaga yan, maka-afford yung mga nasa mga masasabi natin hindi man ganoon ka poorest of the poor, pero kawawa, no? Kasi yung sahod magkano lang, may mga 500 510, kakasya ba yon? Oh, mahal na pagkain ngayon sa Pilipinas at hindi yan kasalanan ng mga Duterte, mga bobo. Kasalanan yan ng mga ano natin, existing laws nagawa ng mga bobo, ng mga congressmen, mga lawmakers. Provincial rate pa lang, kagaguhan na yan, kabaliwan na yan, di ba? Mantakin mo, ito experience ko to, akin to, hindi ito gaya-gaya ha sa ibang mga nasasabi niyan about sa provincial rate na yan. Meron akong mga kaibigan, so there at least 3 of them, no, na naghahanap sa akin, I mean, nanghihingi ng pera. Oo, yung nangungutang ba. Ako kasi yung tipo sa tao na kahit may trabaho, kahit may pera ako na kayang ipahiram sa mga kaibigan, hindi ko talaga yun agad nililit ko yung pera na yan. Kasi alam nyo, ang pera kasi hindi ko alam baka pwede ipang inom, ipang libre sa mga jowa nila, di ba? Or ipang sugal, no? Pero hindi naman sila mga sugarol. So ang pagkakaalam ko, ano yun, panlilibre nila yun, no? Pangsama sa mga outing, ganon. So syempre, hindi pwede yun. Pag wala kang pera, manahimik ka. Gusto kong ganon pero sabi nila wala daw silang pera, pangkain, ano pa man, pang kuryente, basta pangraos lang. Manila yun Manila, we're talking about Manila. So sabi niya, pare, pahiram muna ganito ganyan, paano muna, paabala, ganon. Sabi ko, tininan ko yung mga problema ng mga to. Kasi ako kasi yung tipo sa tao na ayaw ko yung bibigay ko ng tulong na hindi naman pala nakatulong. Oo, ayaw ko magbigay ng ayaw kong tumulong na hindi naman pala talaga nakakatulong, no? So mas nakalala pa lalo, like nagkikrave lang silang kumain ng masarap, tapos wala silang pera, inutangan ako, so ialabila pera, bigas, ganon, pamilya, hindi man pala totoo, no? So sinisigurado ko muna, inaalam ko yung mga sitwasyon nila, kung totoo ba talagang badly needed yung pera o ano lang, luho lang, o ano pa man ang mga mga kabaliwan na lang pinag-iisip dyan, no? Na need lang ng pera, wala naman silang pera, so ako yung aabalahin. So totoo naman pala na wala silang pera, like yung iba may hiram na pang requirements ganyan, no, para daw mag-apply ng trabaho. Sabi ko, ganito na lang, magpunta kayo sa mga ganyang agency kasi may mga hiring. Okay na, so fast forward, napahiram ko sila ng pang requirements lahat, no, mga police clearance, NBI, kasi walang kwenta, hayop. Isa rin yan, ha. Nakapabastos. Alam niyo ba na hindi ko, parang 2 beses lang ako nagtrabaho talaga na parang formal ba na trabaho. Ano pa formal, yung mag-a-apply ka tapos magsa-sign of contract, ganon, yung mapapasa ka ng mga requirements, kung comply ka ng kahit mga SSS, mga pag-ibig, PhilHealth at kung ano pa. So 2 lang, no. So unang-una Jollibee, tapos pangalawa ay ang Gaisano Grand Illustre sa may Davao City pa din, no. So yun na 2. So the rest of my years, hindi ko na ginawang hindi ko na hindi ko na sinikap pa na mag-ambag. So hindi ko na inisip pa na mag-apply kasi nga nakapagod yung magko-comply ka ng mga requirements, no? Like nakalungkot siya kasi magtatrabaho ka, mag-a-apply ka kasi wala kang pera, wala ka talaga trabaho. So yun, no, may tumatay, kawawa naman si tatay. Gusto ko siya bigyan ng pera para mag-CR doon sa public market. Meron namang public CR eh. So diyan talaga siya nag-CR sa creek, pero okay lang yan. Nasa likod ko siya, hindi ko siya pwede videohan. So yung creek namin, so may tumae. So sige na, hayaan na natin, tawag ng kalikasan. Tsaka parang may something si tatay, I don't know kung nasa normal ba siya na lagay, no, sa kanyang mental health or something. Pero okay na yun, tatay daw siya. Kasi sabi ko sa kanya, bigay ka pera, doon ka na tumae sa palengke. Sabi niya, wag na, ako itaing-tain na. So baka na niya aabutan daw. Anyway, so balik tayo sa istorya, ha. So yun na nga, bakit may Islam, may mga informal settlers sa Davao City. Kagagawan nga kasi yan ng mga baloktot talaga, mga walang kwentang batas sa Pilipinas, ha. Na yun na nga, provincial rate.
So, yung tatlo kong nakaibigan na yun, nakapagtrabaho sila. Yung dalawa, hindi tumuloy. Parang ako yung na-disappoint. Alam nyo bakit? Kasi sabi ko, pinahiram ko na kayo ng pera. Paano ibabayaran yan? Paano kayo makapagbayad sa akin? Gayong, hindi naman kayo diretso. Hard na sila eh. Hard na ha? Okay na yun. May nakapag-comply na lahat-lahat. SM, okay. Speaking of SM yun, na company. Ngayon, okay na. Apply na. Yung isa, tatanggap sa may, dun sa na-assign sa may, somewhere in, Cubao, no? So, SM Cubao. So, yung dalawa, na-assign sila sa may Tongko. O, kami, nangyaring kami nakatira kami parehas sa barangay, sa may Lagro. And, Maligaya, sa may boundary. I don't know, ang Maligaya, kung sakop ba siya ng Quezon City or ng Caloocan. Basta, ang Maligaya is boundary yan. Malapit sa bahay ni Redford White. So sa may Fairview Terraces ganyan no. So likod niyan Maligaya. So diyan kami nakatira. So basically malapit lang din naman yung malapit lang naman yung Tongko. SM Tongko ng Bulacan, ng San Jose del Monte, Bulacan. So ang nangyari, di sila tumuloy kasi nga magkano sahod? 380 provincial rate. Tapos nakatira sila sa Quezon City. Babiyahe sila papuntang Tongko, SM Tongko. Oh. Paano niya may palawanag yung yung batas yung yung provincial rate na yan, no? At that time ang sahod sa Maynila nasa mga 610 if I'm not mistaken, or 510 rather, no? So 510 ang sa Manila, tapos 380 naman ang provincial. O di ba ang laki ng agwat, tapos nakatira sa yung tatlo na yun ha, magkakapit bahay lang yun sa Quezon City. Parehas na inuuwian, parehas ng lugar. So yung isa bumabiyahe sa may Cubao, okay na yun, non-ride lang. Yung dalawa, one ride lang din naman, mas malapit pa nga Tongko. Pero para sila ng pagkain, binibili, no? Para sila ng bayad sa upa. Di ba nakakagago lang. So ganyan yung batas sa Pilipinas na kalunggot na sistema natin is bulok. Oo, ang dami mga butas, mga loopholes, no? Na mga batas. So ang nangyari, itong mga anti-Duterte, kaya ako'y galit na galit, no? Na nag-i-exist kayo. Oo. Hindi, sorry hindi kayo as a person. Pero yung parang kayo kasi ang nagiging bunga. Oo, naging resulta kayo din ng balot sistema. No, yun nga yung sobrang demokrasya sa Pilipinas. Kaya sa totoo lang, gusto namin mga taga-Davao humiwalay sa Pilipinas. So gusto na namin magkaroon ng secession. Pero Davao City lang, hindi natin isasama, or hindi na, kung ako lang masusunod, hindi ko isasama yung ibang rehiyon ng Pilipinas, ng Mindanao. Kasi magulo din. Oo, isipin mo ha, merong Pimentel at saka Momo ng Surigao del Sur. Merong barbers family sa Surigao del Sur. Merong mga Ikleo sa Dinagat Island. Makurakot yung mga yon ha. Oo. So meron ngayon sila din sa impeachment ni BP Sara, kasi nga si BP Sara ang talagang pupuksa sa kanilang kasamaan. Kaya ngayon pa lang na hindi pa lubusang makapangyarihan itong si BP Sara, durugin na nila. Oo, kaya pumirma sila. At meron sa Agusan del Norte, di ako alam kung ano meron sa Agusan del Norte. Kumusta ang mga plaza dyan, no? Mga plaza, I think ang Plaza Amante, I don't know, plaza yata Ito talaga yung pinaka matunog na apelyido sa Surigao del Sur, sa Agusan del Sur and del Norte. Okay, so let's go to Northern Mindanao. Mayroong mga halos-hos sa may bandang Zamboanga. I don't know sa halos-hos sorry, hindi pala masyadong ang halos-hos ngayon. Although yun, parang di ba parang nasentensyahan yata halos-hos dati, Romeo halos-hos. Pero matagal na yun, no? So punta tayo sa Northern Mindanao, no? So that's merong Parohinog, di ba? May Parohinog diyan. Alam na natin yung Parohinog. Number 1 ko kontra. Maghahasik lang lagi lang yan sa Mindanao. Merong si Lord Suwan ng Kurakot na din daw. Mga taga Cagayan de Oro City, kayo makapagsabi niyan, no? Sino pa? Sa Bukidnon Province, I don't know. Sa Lanao, kumusta si Adjong? Di ba? Ang dami mga hindi talaga pabor sa mga Duterte dito sa Mindanao. Ang mga tao, totoo yan. Ang tao, ang masa, nagkakaisa. Pero may mga lider. May mga congressman, governors, mayors na nanggagaling sa mga probinsya na yon, na malamang sa alamang ay siyang magiging sakit sa ulo ng mga Duterte pagka nagkataon, no, na magiging
ibang bansa na ang Mindanao. So ayoko, gusto ko lang Davao City. Di bali na parang matawag tayo naka-landlock ang Davao City. Hindi diretso sasama ang Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Occidental. Hindi sila kasama. Kasi ano yan, ibang probinsya sila. Kung gusto niyo kayo mga taga Davao region, mga taga Davao provinces, kung gusto niyo maka-experience ng magandang bansa, mayaman na bansa, first world country just like Singapore or more than pa dyan sa Singapore or Brunei, punta kayo Davao City, lipat kayo dito. Ilisanin nyo na yung probinsya. Iwanan nyo na ang mga Almario family ng Davao Oriental, iwanan nyo na ang Lagdamillo family ng Davao del Norte, iwanan nyo na ang mga Zamora family ng Davao de Oro, iwanan nyo na si Cagas ng Davao del Sur, alis kayo dyan. Davao Occidental, kumusta yung flood control project dyan? Sa may Jose Aban Santos ba yun? Di ba? So yung mga yan, yung mga kurakot na mga may mga katiwalian na andyan, pumirma sa impeachment ni VP Sara, mga tiwaliyang mga yan. Kasi alam nila, wala namang ginawang hindi maganda. Wala namang ginawang bawal, walang pakakasala itong si VP Sara. Para i-impeach pa sila pumirma. May something sa kanila. Alam nila, trip si Sara, VP Sara pagdating ng 2028, padaging pangulo ito, no? Hindi na sila makapagnakaw, hindi na sila makapagpayaman gamit ang kanilang kapangyarihan. Kaya pumirma na sila ngayon pa lang. So ngayon, kayo mga kababayan ko na nakikinig sa akin, na mga nanonood sa inyong mga lugar, umalis kayo dyan, punta kayo Davao City. Huwag kayo mag-alala. Oo, congested tayo sa Davao City, sa downtown area lang din naman. Meron pa tayo mga rural areas ha. We have Paquibato District, we have Kalinan District, we have Baguio District. Ang dami, yung mga lugar yan nabanggit ko yun, Toril. Toril Districts, although mahal na yung lupa, pero at least meron. Di ba? Hindi pa tayo kailangan tumira sa tenement. Hindi pa tayo magiging kagaya sa Makati or Manila na dahil wala nang land area, wala nang spasyo, wala nang bakante, kaya ang gagawin na lang natin is doon tayo titira sa tenement. Tenement is yun yung parang squatter area din na sabi na Islam area na nakakondo style, ganun, pataas. So dito sa Davao City, malabo mangyari yon. Kasi nga, ang lapad pa ng natin, lawak pa ng ating lupain sa Davao City. In fact, sa mga 1/8 lang talaga yung na 1/4 yung na-urbanize ng Davao City land area. 1/8, no? Tama, 1/8, tama yun. Or mas mababa pa doon. Hindi nga lang halata kasi wala masyadong nag-vlog sa mga bundukin ng Davao City. So, na kayo? Umalis na kayo sa lugar ninyo, punta kayo ng Davao City kasi mag-i-issue na dito ng national ID. Kung meron national ID, meron ding Davao National ID. Tawag dyan, basta parang taga Davao ka lang. So tatlo siya, tatlong kategory, residente, renters, and bisita pa, ganun, no? So that would be all. Thank you for watching, ha. So sana okay na yung sistema ng natin, ating grocery, at nang makapagtuloy na tayo sa ating buhay-buhay. So that would be all, ha. Ulitin ko, mga bobo baliw ang mga galit sa mga Duterte.